Well, Pinky, gusto nang ibigay ni Senador Panfilo Lacson ang emergency powers na hinihingi ng Duterte administration para nga maresolba ang sinasabing traffic crisis. Kaninang umaga or ngayong umaga isinagawa ang sa Senado ang pagpatuloy ng kanilang hearing para sa emergency powers at iminungkahi ni Lacson na unahin na ang pagbigay ng emergency powers para sa mga proyektong pwede nang magawa agad. Ito raw ay para maramdaman na ng publiko ang pagluwag sa mga kalsada. Kabilang sa mga hakbang ang pagtalaga ng isang traffic authority, pag-clear ng secondary roads, franchising rationalization ng PUVs at iba pa. Nagpropose naman si DICT Undersecretary Eliseo Rio ng ICT Solutions para sa trapiko. Isang halimbawa ang telecommuting at ang paggamit ng mobile apps para makapag-meeting ang mga tao gamit ang mga cellphone. Ang problema nga lang, masyado nga daw mabagal ang internet speed sa Pilipinas. Sinisisi nila ito sa local government units dahil masyado daw mabagal at matagal bago magbigay ng permit para makapagtayo ang telcos ng panibagong cell sites. Isa sa mga nakikitang paraan ni Senator Lacson ay ang pag-amyenda ng Anti-Red Tape Act. Lalagyan daw ng probisyon ito para pag hindi inaksyonan ng LGU sa loob ng prescribed period, pwede nang ituloy ang nasabing proyekto. Tuloy pa rin ang emergency powers hearing dito sa Senado kung saan hinihimay ngayon ng mga senador ang mga proyekto na isinumiti or listahan ng mga proyekto na isinumiti ng Transport Department sa Senado. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Menchu Makapagal. Ilan lamang sa mga mahahalagang puntos na isinumiting panukala para sa emergency powers ay ang pagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na bumuo, mag-reorganisa o bumuwag ng mga opisina sa sektor ng transportasyon. Sa ilalim nito ay itatalaga bilang Traffic Crisis Manager ang kalihim ng Department of Transportation. Siya ang may kapangyarihan at tungkulin sa lahat ng issue na may kaugnayan sa lahat ng sektor ng transportasyon. Papayag din ang pagkakaroon ng special procurement para sa mga proyektong pang-transportasyon at ipagbabawal ang paglalabas ng temporary restraining order o preliminary injunction maliban na lamang kung ito ay mula sa Korte Suprema para pigilan ang mga proyekto ng gobyerno na may kaugnayan sa transportasyon. Hanggang 3 taon lamang ang ibinibigay na kapangyarihan sa ehekutibo maliban na lamang kung bawiin ito ng Kongreso. Kailangan ding magsumite ng executive branch ng report sa Kongreso 4 beses sa 1 taon. Magandang balita.